Ang unang pahiwatig na hindi magiging madali ang araw na ito ay ang basang sapatos ni Clara Rivera. 5 minuto pa lang siyang nakatungtong sa engranding foyer ng Montenegro Estate. Pero pakiramdam niya, sumabak na siya sa gera. Oops! Kala ko kasi aso yung pumasok. Boses ng isang bata mula sa itaas ng hagdanan. Tumingala si Clara. Doon nakadungaw ang 4 na magkakaparehong muka. Si Rico, ang pinakamatanda, may hawak na water gun na kasing laki ng braso nito. Sa tabi niya, ang kambal na sinasama Tyron. Abala sa pagpipigil ng tawa, habang ang bunsong si Uno, nakaupo sa railings. Winawagayway ang isang piraso ng underwear na mukhang galing sa maleta ni Clara. Hoy, ibaba mo yan! Kanina mo nakuha yan? Sigaw ni Clara sabay turo sa bunso. Sa bag mo, ang pangit ng design, miss. Ganti ni Sam, bago sila mabilis na nagtatakbo palayo. Huminga ng malalim si Clara. Hinubad niya ang sapatos at naglakad ng nakayapak sa malamig na marmol. Hindi pa siya nakakalayo nang marinig ang yabag ng mabibigat na sapatos sa likuran niya. 5 minutes, and you're already barefoot. Is that the professional standard you mentioned in your resume, Miss Rivera? Malamig ang boses ni Victor Montenegro. Nakatayo ito sa pinto ng kanyang study room. Nakahalukip-kip ang kanyang suit. Walang gatla. Kabaliktaran na itsura ni Clara na parang basang sisew. Sir, bininyagan po ako ng mga anak niyo. Sagot ni Clara habang pinipiga ang dulo ng kanyang pantalon. Pero huwag kayong mag-alala. Sanay na ako sa makukulit. Don't make promises you can keep. The last one lasted exactly 42 minutes. Tipid na sagot ni Victor. Tiningnan niya ang relo bago muling pumasok sa silid. Lunch is at 12. Make sure they're at the table. Quietly. Napakamot si Clara sa ulo. Parang mas madali pang paamuhin ng isang kawan ng leon kaysa sa 4 na batang narinig niyang nagtatakbo sa kusina. Pagdating niya sa kusina, ang dating malinis na countertop ay puno na ng harina. Parang nagkaroon ng snowstorm sa loob ng bahay. Si Tyron, nakatayo sa ibabaw ng lamesa. Winawagayway ang isang sandok na parang espada. I am the King Flower! Walang pwedeng lumapit! Sigaw ni Tyron habang nagsasaboy ng puting pulbos. At ako ang knight! Dagdag ni Sam habang hawak ang takip ng basurahan. Hindi sumigaw si Clara. Sa halip, kumuha siya ng isang apron. Sinuot ito, kumuha ng isang malaking mangkok. Sayang naman yung harina nyo. Akala ko pa naman gagawa tayo ng pizza na may chocolate at marshmallow. Pero sige, magsaboyan na lang kayo. Napatigil ang dalawa. Maging si Rico na nakasandal sa ref, napatingin. Chocolate pizza? Tanong ni Uno. Nakapapasok lang, habang hila-hila pa rin ang gamit ni Clara. Oo, pero para lang yun sa mga batang marunong mag-set ng table. Yung mga batang puro kalat lang ang alam, biskwit lang ang lunch. As if naman marunong ka magluto. Pagmamayabang ni Rico. Lahat ng yaya namin puro deliver lang ang alam. Subukan natin. Hamon ni Clara pero bago pa siya makahakbang, naramdaman niya ang isang madulas na bagay sa ilalim ng paa. Sumemplang si Clara sa gitna ng kusina. Ang 4 na bata, sabay-sabay na humalakhak. May inilagay palang mantika si Rico sa tapat ng lababo. Round 1 goes to Nani! Tawa ni Rico. Tumayo si Clara. Pinagpag ang sarili kahit puno na siya ng harina at mantika. Masakit ang balakang niya, pero mas matindi ang kanyang determinasyon. Tinignan niya ang 4. Ang mga ito'y tila mga anghel, ang muka pero may sungay na nakatago. Lumipas ang 2 oras na parang isang marathon. Mula kusina, nailipat ni Clara ang tingin ng mga bata sa garden. Yun ang gusto niyang gawin.
para mapagod ang mga bata. Pero ang nangyari, siya ang pinagod. Habulin mo kami, Miss Clara. Kundi itatapon namin tong cellphone mo sa pool. Sigaw ni Sam habang tumatakbo paikot sa fountain. Wag, hoy! Mahal yan! Sigaw ni Clara habang hinihingal. Tumakbo siya sa damuhan pero huli na. Narinig niya ang malakas na pagbagsak. Hindi ang cellphone niya ang nahulog, kundi si Uno na aksidenteng nadulas sa gilid ng pool. Agad na tumigil ang tawanan. Nanlalaki ang mga mata ni Rico. Hindi nag-isip si Clara. Kahit pagod at mabigat ang damit, tumalon siya sa tubig. Mabilis na nakuha ang bata at tinaas sa ibabaw ng gutter. Umuubos si Uno pero ligtas. Nang makaahon si Clara, basang-basa at nanginginig sa lamig, ang tatlong bata nakatayo lang tahimik at tila natatakot. Inaasahan nilang sisigawan sila o magsusumbong sa tatay nila. Pero pinunasan lang ni Clara ang mukha ni Uno, gamit ang sarili niyang suot na cardigan. Sabi ko sa inyo, delikado ang takbuhan sa tabi ng pool, diba? Okay ka lang, Uno? Tumango ang mga bata. Bakas ang takot sa mga mata. Miss Rivera! Napalingon sila. Nakatayo si Victor sa veranda. Madilim ang muka. Mabilis itong bumaba at kinuha si Uno mula kay Clara. What happened here? Bakit basang-basa ang anak ko? Angil ni Victor. Ang tingin nito kay Clara ay parang gusto siyang tanggalin sa trabaho sa mismong segundong yon. Tumingin si Clara kay Rico. Nakayuko ang bata. Alam na siyang may sala dahil siya ang nagsimula ng habulan. Tumingin muli si Clara kay Victor. Nadulas po ako, sir. Kasalanan ko. Di ko tinignan ang dinadaanan ko habang kalaro ko sila. Pagsisinungaling niya. Napatigil si Rico sa pagkakayuko. Tumingala siya kay Clara at hindi makapaniwala. Get inside. Change all of you. Utos ni Victor at binalingan niya si Clara. In my office now. Habang naglalakad si Clara patungo sa opisina ni Victor, naramdaman niya ang titig ng 4 na bata mula sa malayo. Hindi na ito titig ng pang-aasar, kundi pagtataka. Sa loob ng opisina, ang amoy ng lumang libro at leather ang sumalubong sa kanya. Nakatayo si Victor sa harap ng malaking bintana, nakatalikod. Bakit hindi mo sila isinumbong? Tanong ni Victor nang hindi lumingon. Di naman po sila masamang bata, sir. Uhaw lang siguro sa pansin. Sagot ni Clara habang tumutulo ang tubig mula sa kanyang buhok patungo sa carpet. Humarap si Victor. May kakaibang kislap sa mga mata nito. Isang emosyong mabilis din niyang itinago sa likod ng pagiging strikto. You're messy, clumsy, and you lied for them. Sabi ni Victor habang naglalakad papalapit sa kanya. Tumigil ito na ilang pulgada lang ang layo sa kanya. Pero ikaw lang ang unang taong tumalon sa pool na yan para sa anak ko. Nang hindi tinitignan ko masisira ang suot mong relo. Doon lang napansin ni Clara. Hawak ni Victor ang kanyang sirang relo na nahulog sa tabi ng pool kanina. Pumunta ka sa kwarto mo. May mga tuyong damit na doon. Huwag kang magkakasakit. Dagdag ni Victor. Ang tono nito hindi na kasing lamig kanina. Kailangan mo pang gumawa ng chocolate pizza, di ba? Nang makaalis si Clara, naupo si Victor sa kanyang swivel chair. Binuksan niya ang isang drawer at kinuha ang isang maliit na frame. Isang litrato ng isang babaeng kamukhang-kamukha ni Clara. Nakangiti, habang karga ang 4 na sanggol. Day 1, Clara. At hindi mo pa rin ako binibigo. Bulong ni Victor sa sarili. Ang ikalawang araw ni Clara sa Montenegro Estate, nagsimula sa isang hamon na galing mismo kay Victor. Sa halip na hayaan silang magkulong sa loob, inutos itong dalhin ang 4 na bata sa isang sikat na toy store sa mall para bumili ng bagong gamit sa eskwela. Sigurado ho kayo dito, sir? Tanong ni Clara habang pilit isinasara ang pinto ng ingranding SUV. Sa loob ng sasakyan, si Uno. Kasalukuyang ginagawang drums ang sandalan ng upuan ni Victor, habang ang kambal na sinasama Tyron, nag-aagawan sa isang tablet na malapit na mahulog sa sahig.
Si Rico naman ay nakadungaw sa bintana, tila parang nagpaplano ng susunod na kalokohan. Kailangan nila masanay sa labas, Miss Rivera. Kailangan kita makita mag-handle ng sitwasyon sa publiko. Sagot ni Victor habang mahigpit ang hawak sa manibela. Hindi nakaligtas kay Clara ang panakanakang sulyap ni Victor sa salamin ng sasakyan. Hindi ito nakatingin sa bata kundi sa kanya. May kung anong bigat sa mga titig ng lalaki na hindi niya maipaliwanag. Tila ba binabantayan nito ang bawat galaw niya. Hindi dahil sa kawalan ng tiwala, kundi dahil sa isang bagay na mas malalim pa roon. Pagdating sa mall, tila nakawala ang 4 na buwayas sa kalsada. Pagkababa pa lang ng sasakyan, nagkanya-kanya na sila ng takbo. Rico, saan mo kayo lalayo? Sigaw ni Clara habang karga-karga si Uno, na pilit kumakawala sa kanyang bisig. Sa loob ng toy store, naging mitya ng gulo ang isang limitadong edisyon ng robot. Hawak ito ni Tyron, pero pilit itong hinahablot ng isang batang lalaking kasing edad niya rin, na may kasamang bodyguard na nakaitim. Akin yan! Ako ang unang nakahawak eh! Singhal ni Tyron. Ang kanyang muka'y namumula sa galit. Hindi mo ba kilala kung sinong kinakalaban mo? Bitiwan mo yan, bata. Pagbabanta ng guard, habang hinahawakan ang balikat ni Tyron. Nanlamig ang sikmura ni Clara nang makitang nasasaktan na ang bata. Mabilis siyang lumapit at hinarangan ng bodyguard. Inilagay niya si Tyron sa likuran. Ang kanyang tindig ay biglang nag-iba. Mula sa isang simpleng yaya, naging tila isang leon na handang manakmal para sa kanyang mga anak. Bitiwan mo ang bata. Malamig na sabi ni Clara. Hindi nanginginig ang boses. Wala kang karapatang saktan siya, kahit sino pa ang amo mo. Yaya ka lang. Wala kang karapatan dito. Huwag kang makialam. Pangmamaliit ng bodyguard, habang lalong humihigpit ang hawak sa braso ni Tyron. Bago pa man makakilos si Clara para bawiin ang bata, isang malaking kamay ang bumaon sa braso ng bodyguard. Sumulpot si Victor mula sa likuran nila na parang isang anino. Ang presensya nito ay sapat na para tumigil ang paghinga ng mga taong nakapaligid. Bitiwan mo ang anak ko, bago ko baliin ang bawat daliri mo. Bulong ni Victor sa mababang tono, pero ang bawat salita parang talim na humihiwas sa hangin. Agad na binitawan ng bodyguard si Tyron. Kumaripas ng takbo ang bata patungo sa binti ni Clara at yumakap ng mahigpit. Halos manginig din ang bodyguard nang makilala kung sinong kaharap niya. Montenegro. Pasensya na po sir, hindi ko po alam. Umalis ka sa paningin ko, bago ko ipasara ang kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. Putol ni Victor. Nang makaalis ang nanggugulo, lumingon si Victor kay Clara. Nakita niya ang pamumula ng braso ni Tyron, pero nakita niya kung paano itinatago ni Clara ang nanginginig na kamay sa likod ng kanyang likuran. Are you hurt? Tanong ni Victor. Ang kanyang boses ay biglang lumambot. Isang bagay na hindi pa nakikita ni Clara simula nung dumating siya sa mansyon. Ayos lang po ako, sir. Si Tyron na lang po yung tingnan niyo. Sagot ng babae at pilit binabalik ang atensyon sa bata. Lumuhod si Victor sa harap ni Tyron. Hinawakan ang braso nito ng may pag-iingat na hindi iisiping kayang gawin ng isang bilyonaryo. Huwag mong hahayaang saktan ka ng kahit sino, Tyron. Huwag mong kalilimutang nandito si Miss Clara para sa inyo. Tumingala si Tyron kay Clara, pagkatapos ay kay Victor. Sa unang pagkakataon, walang halong kalokohan ang mukha ng bata. Tumangulang ito at mas lalong isiniksik ang mukha sa bewang ng babae. Sa huling bahagi ng hapon, habang naglalakad sila pabalik ng parking lot, medyo kalmado na ang mga bata. Si Uno, nakatulog sa balikat ni Clara. Si Rico tahimik na naglalakad sa tabi nila, na tila ba malalim ang iniisip. Miss Clara, tawag ni Rico habang papalapit sila ng sasakyan. Bakit, Rico? Ba't mo hinarangan yung bodyguard kanina? Malaki yon, baka masaktan ka. Tanong ng bata. Ang kanyang mata'y puno ng kuryosidad. Ngumiti si Clara ng matamis. Isang ngiting tila nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Kasi,
obligasyon kong protektahan kayo. At saka, parang naramdaman ko lang na kailangan kong gawin yon. Hindi ko rin alam kung bakit. Sa hindi kalayuan, nakasandal si Victor sa gilid ng SUV. Nakamasid sa eksena. Kinuha niya ang cellphone at may tinawagan. Siguraduhin niyong malinis ang paligid ng mall. Ayoko may makalapit na kahit sinong tauhan ni Donato. Nagsisimula na siya makaalala, kahit hindi niya pa alam. At hindi ko hahayaang may humadlang sa pagkakataong ito. Nang makalapit sina Clara, mabilis na itinago ni Victor ang cellphone. Kinuha niya si Uno mula sa bisig ng babae para isakay sa car seat. Sa sandaling nagdampi ang kanilang balat, tila may kuryenteng gumuhit sa braso ni Clara. Napatingin siya kay Victor. Ang mga mata nito'y nakatitig sa kanya. Puno ng lungkot na may halong pag-ibig. At isang lihim na pilit na itinatago sa ilalim na suot ng mamahaling tuxedo. Salamat sa araw na ito, Clara. Mahinang sabi ni Victor. Wala po yun, sir, trabaho lang. Sagot ni Clara pero alam niyang sa loob niya, unti-unti nang nawawala ang linya sa pagitan ng pagiging yaya at ng isang bagay na matagal niya nang nakalimutan. Isang umaga, pagkagising ni Clara, hindi niya mabuksan ang pinto ng kanyang silid. Nilagyan ito ng industrial glue ni Sam at Tyrone mula sa labas. Kinailangan pa siyang itakas ng mga maintenance staff gamit ang hagdan mula sa bintana ng ikalawang palapag. Pagdating sa hapunan, imbes na asukal ang makuha niya para sa kape, purong asin ang nilagay ni Rico sa garapon. Sir, aaminin ko, medyo sumasakit na ang anit ko sa mga anak niyo. Reklamo ni Clara kay Victor, habang naglalakad sila sa hallway patungong garden. Bitbit ni Clara ang isang basket ng mga dumi ng aso, na hindi naman galing sa aso, kundi sa mga peking plastic toy na ikinalat ni Uno sa loob ng kanyang sapatos. Huminto si Victor at tinignan ng pagod sa mukha ni Clara. Sabi ko naman sa'yo, Miss Rivera, hindi sila madaling paamuhin. Kung gusto mo mag-resign, bukas ang pinto. Nako, hindi po. Hindi ako susuko, sir. Pero baka isang araw makita niyo na lang akong kinakausap ang mga pader dito. Sagot ni Clara, pilit ang ngiti kahit ang totoo. Nanginginig na ang kanyang pasensya. Ang pinakamalalang insidente nangyari sa gitna ng linggo. Inanyayahan ni Victor ang ilang business partners sa mansyon para sa isang formal na tanghalian. Inutusan si Clara na siguraduhing presentableng tao ang apat na bata. Rico, isuot mo na tong polo mo. Sam, Tyrone, bitiwan niyo yung mga water gun. Utos ni Clara habang hinahabol si Uno na kasalukuyang nagtatakbo ng nakahubad sa grand staircase. Ayaw namin, mukha kaming penguin sa suot na to. Sigaw ni Tyrone. Eksaktong pagbaba ng mga bisita ni Victor sa lobby, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Hindi putok ng baril kundi pagdaos-dos ng isang malaking balde na kulay pulang pintura mula sa itaas ng chandelier. Ang target, hindi si Clara kundi ang pinakaimportanteng investor ni Victor. Nabalot ng pulang pintura ang mamahaling puting suit ng bisita. Nanahimik ang buong paligid. Ang apat na bata ay nakadungaw sa railings, humahalakak na parang walang ginawang masama. Rico! Sam! Sigaw ni Victor at ang kanyang boses ay tila kulog na yumanig sa buong mansyon. Lumapit si Clara, kinuha ang panyo at sinubukang punasan ng bisita. Pero tinabig siya nito sa sobrang galit. Napaupo si Clara sa sahig. Napahiya sa harap na maraming tao. Tiningnan niya ang bata sa itaas. Nakita niya ang panandaliang pagkagulat sa mga mata ni Rico nang makitang natumba si Clara. Pero mabilis itong napalitan ng mapang-asar ng ngiti. Pagkaalis ng mga bisita, ang mansyon ay binalot na isang nakakabinging katahimikan. Nakaupo si Clara sa gilid ng fountain garden. Nakatingin sa kanyang kamay na may bahid ng pulang pintura. Bitbit niya ang kanyang bag. Nakapagdesisyon na siya. Hindi niya na kaya. Magre-resign ka na? Nilingon niya ang pinagmulan ng boses. Si Victor, nakatayo sa ilalim ng puno ng nara, may hawak na baso ng alak. Malayo ang tingin nito, tila malalim ang iniisip. Sir, pasensya na po. Kala ko po kaya ko eh.
Pero mukhang hindi ako ang kailangan ng mga anak niyo. Mas kailangan nila ng disiplina na hindi ko maibigay. Naglakad si Victor palapit sa kanya. Imbes na tanggapin ang resignation, naupo ito sa tabi ni Clara sa gilid ng fountain. Alam mo ba kung ba't sila ganyan? 6 na taon na silang walang nanay, Clara. Ang tanging paraan na alam nila para makakuha ng atensyon ay gumawa ng gulo. Pero sir, pati ako nadadamay na. Sagot ni Clara at ang kanyang boses ay nanginginig na. Bakit niyo ba ako pinipilit na manatili dito? Marami na ba ibang yaya na mas magaling sa akin? Humarap si Victor sa kanya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang mga mata nito'y puno ng emosyong hindi maipaliwanag. Dahil ikaw lang ang nakikita kong tumingin sa kanila na parang tao at hindi parang mga halimaw. At dahil tumigil si Victor, hinawakan niya ang kamay ni Clara. Ang init ng palad nito ay tila nagbigay ng kuryente sa buong katawan ng babae. Dahil kailangan ka nila, higit sa alam mo. Lumipas sa mga araw, tila isang laro ng chess ang nagaganap sa loob ng mansyon. Sa bawat prank na ginagawa ng apat, isang mahinahong counter move ang ginagawa ni Clara. Imbes na sumuko, unti-unti niyang kinakabisa ang bawat kiliti ng mga bata. Isang hapon, naisipan ni Clara na dalhin ang apat sa malawak na garden para sa isang art day. Akala niya magiging payapa ang lahat. Pero paglingon niya, puno na ng pintura ang buong mukha ni Uno. Habang si Sam at Tyron, kasalukuyang ginagawang canvas ang likod ng suot ng puting polo ni Victor na kararating lang galing opisina. Sir, nako, pasensya na po. Ani Clara habang nagmamadaling lumapit. May dalang basang tela. Napatigil ang kambal. Inaasahang sisigawan sila ng kanilang ama. Pero si Victor ay nanatili lang nakatayo. Nakatingin kay Clara na abalang pinupunasan ang likod niya. Ang lapit nila sa isa't isa sapat na para maamoy ni Clara ang pamilyar na bango ng sandalwood at mamahaling tabako mula kay Victor. It's fine, Clara. Mahinang sabi ni Victor. Hindi siya nakatingin sa mga bata, kundi sa mga mata ni Clara. It's just a shirt. Pero sir, mamahalin to, sayang. Mas mahalaga na masaya sila. At ang katotohanan hindi ka pa nag-empake para umalis. Biro ni Victor na may kasamang bahagyang ngiti. Napaawang ang labi ni Clara. Yun ang unang pagkakataon na nakita niya itong ngumiti ng ganon kalapit. Sa sandaling yon, ang apat na bata ay nagkatinginan. Si Rico na nakasandal sa puno, dahan-dahang lumapit. Miss Clara, ba't ka namumula? Masakit ba ulo mo? Tanong ni Rico na may halong panunukso sa boses. Hindi, mainit lang kasi yung araw. Mabilis na sagot ni Clara. Sabay layo ng bahagya kay Victor. Kinagabihan, nagkaroon ng malakas na bagyo. Ang kulog at kidlat ay yumanig sa buong mansyon. Habang nagbabasa ng libro si Clara sa kanyang kwarto, bumukas ang pinto. Pumasok ang apat na bata. Dala-dala ang kanilang mga unan at kumot. Miss Clara, pwede ba dito kami matulog? Natatakot si Uno sa kulog. Sige na nga. Mga munting terror, halik kayo dito. Naglatag sila ng kumot sa sahig. Pero sa huli, lahat sila'y nagsiksikan sa kama ni Clara. Habang hinahaplos niya ang buhok ni Uno para makatulog, nagsimulang magtanong si Sam. Miss Clara, ba't wala ka pong asawa o boyfriend? Natawa ng mahina si Clara. Wala nakalimutan ko yata kung nasan sila. Ba't hindi na lang si Papa? Mungkahi ni Uno na medyo inaantok na. Para ikaw na talaga ang mami namin. Natahimik ang buong kwarto. Ang tanging maririnig ay ang patak ng ulan sa labas. Hindi alam ni Clara ang isasagot. Sa likod ng kanyang isip, may isang imahe ng isang lalaking may hawak na singsing. Pero malabo ang mukha nito. Di madali yun, Uno. Sabi ni Rico sa seryosong tono. Si Papa, maraming lihim yun. Sabi ni Lolo dati, kailangan namin ng proteksyon kaya laging strikto si Papa. Lumipas ang gabi at nakatulog ang mga bata. Nang mapansin ni Clara na bukas ang pinto ng study room ni Victor sa ibaba,
Nagpasya siyang bumaba para kumuha ng tubig at tignan ang kanyang amo. Nadatnan niya si Victor na nakaupo sa harap ng fireplace. May hawak na baso ng whiskey. Nakatingin lang ito sa apoy. Tila pasan nito ang mundo. Sir, gising pa po pala kayo. Di ako makatulog sa ingay ng ulan. Lumingon siya at nakita nakasuot si Clara ng isang simpleng pangtulog na cotton. Nasaan ang mga bata? Nasa kwarto ko po. Doon daw sila matutulog dahil sa kulog. Napangiti ng mapait si Victor. Sa loob ng 6 na taon. Ako ang tinatakbuhan nila kapag may bagyo. Ngayon ikaw na. Lumapit si Clara. Tumayo sa tabi ng upuan ni Victor. Wag po kayo magselos, sir. Siguro, kailangan lang nila ng lambing. Tsaka ikaw din. Baka kailangan mo lang ng lambing na isang babae, ano? Mga ilang segundo ang lumipas. Isang malakas na tunog ng pagbasag ang narinig nila mula sa taas. Huwag mo kasing hilahin yung florera! Sigaw ni Rico mula sa itaas. Natawa ng mahina si Clara at mabilis na tumayo. Mukhang kailangan ko na pong umakyat bago pa mawalan kayo ng gamit sa mansyon. Huminga ng malalim si Victor at tumango. Sige, good night Clara. Ang biyahe patungong Batangas ay tila isang pagsubok sa pandinig para kay Clara. Sa loob ng 3 oras na biyahe, walang tigil ang kantahan ni Sam at Tyrone ng mga nursery rhymes na binabago nila ang lyrics para asarin si Kuya Rico nila. Quiet boys, baka iwan ko kayo sa gilid ng kalsada. Babala ni Victor habang nagmamaneho. Pero sa halip na matakot, nagtawanan ng mga ito. Alam nila na kapag kasama si Clara, mas malambot ang puso ng kanilang ama. Pagdating sa resort, halos hindi pa nakakahinto ng maayos ang sasakyan. Bumukas na ang mga pinto. Beach! Unahan sa tubig! Sigaw ni Uno na may bitbit pang salbabida na hugis pato kahit hindi pa nakakapagpalit ng swimming trunks. Uno, bumalik ka dito, mag-sunblock muna kayo! Sigaw ni Clara habang hinihila ang 4 na maleta mula sa trunk. Hayaan mo na sila, minsan lang sila makalabas ng ganito eh. Sabi ni Victor. Lumapit siya at kinuha ang 2 pinakamabigat na maleta mula sa kamay ni Clara. Sir, trabaho ko po yan, baka mapagod kayo. Saad ni Clara, pero hindi niya mapigilang mapatingin sa braso ni Victor na bumabakat ang muscle dahil sa bigat ng dala. Hindi mo ako assistant, Clara, at hindi rin kita katulong dito. Isipin mo na lang na bakasyon mo rin to. Sagot ni Victor bago naglakad patungo sa villa. Ang hapon ay napuno ng kaguluhan sa dalampasigan. Akala ni Clara magiging madali ang magbantay sa tabing dagat. Pero mas malala pala ang 4 kapag may malawak na espasyo. Habang sinusubukan ni Clara na mag-relax sa isang beach chair, naramdaman niya ang malamig na tubig na biglang tumalsik sa kanyang muka. Pagdilat niya, nakatayo ang 4 sa harap niya. Bawat isa'y may hawak na balde ng tubig dagat. Miss Clara, sabi ni Sam, mukha ka daw serena kapag natutulog. Pagtawa ni Tyrone. Ganun ah. Tumayo si Clara at hinabol ang 4. Ang tawanan nila'y umalingaw-ngaw sa buong beach. Sa gitna ng habulan, hindi napansin ni Clara ang isang malalim na bahagi ng buhangin. Nadulas siya at saktong bumagsak sa ibabaw ni Victor, nakararating lang bitbit ang ilang inumin. Natahimik ang lahat. Tanging naririnig ay hampas ng mga alon. Nasa ibabaw si Clara, ang kanyang kamay ay nakatukod sa dibdib ni Victor. Ang buhangin, dumidikit sa mga balat nila. Pero ang tanging nararamdaman ni Clara ay ang mabilis na tibok ng puso ng lalaki. O baka puso niya na rin yun. Sabi ko sa'yo mag-ingat ka. Bulong ni Victor at ang kanyang boses ay tila haplos ng hangin. Mabilis na tumayo si Clara. Muka? Namumula. Dahil sa nangyari. Ngayon, papalubog na ang araw at mas kitang-kita ang kagandahan sa paligid. Pasensya na sir, ang kukulit kasi ng mga bata. Ay, si Papa namumula. Sigaw ni Sam mula sa malayo. Rico, kunin mo yung camera dali. Dagdag pa ni Tyrone. Agad na tumayo si Victor at hinabol ang mga bata para pagbantaan.
pero may ngiti din sa kanyang labi na hindi niya kayang itago. Nang sumapit ang gabi, naglatag si Clara ng malaking tela sa buhangin para sa isang stargazing session. Nakahiga ang 4 na bata. Pagod na pagod mula sa buong araw na paglangoy. Si Uno, nakikisiksik sa tagiliran ni Clara, habang si Rico naman nakatingin sa bituin ng may malalim na iniisip. Miss Clara, ba't ang daming bituin pero iisa lang ang moon? Kasi ang buwan, siya ang nagbabantay sa lahat ng bituin. Parang si Papa nyo, binabantayan kayong 4 kahit makukulit kayo. Ikaw, Miss Clara, sino nagbabantay sa'yo? Tanong ni Rico. Napatingin si Clara kay Victor na nakaupo sa isang troso hindi kalayuan sa kanila. Nakatanaw din sa dagat. Siguro ang tadhana. Nang makatulog ang mga bata, lumapit si Victor at naupo sa tabi ni Clara. Naglabas siya ng isang maliit na kwintas mula sa kanyang bulsa. Isang silver locket na may disenyo ng isang maliit na bituin. Nakita ko to sa gamit ko kanina. Gusto ko ibigay sa'yo. Kinuha ni Clara ang kwintas. Nang buksan niya ito, wala itong litrato. Pero may nakaukit na petsa sa loob. June 14, 2019. Anong meron sa petsang to, sir? Tanong ni Clara. Biglang sumakit ang kanyang ulo at tila may isang malakas na busina ng sasakyan at ingay ng nagbabasagang salamin ang umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Napahawak si Clara sa kanyang sentido. Napansin niyo ni Victor at agad siyang inalalayan. Clara, okay ka lang? Bakas ang pag-aalala sa boses ni Victor. May naalala ako, sir. Isang aksidente, maulan noon at may 4 na sanggol na umiiyak sa likod ng sasakyan. Ani Clara. At ang kanyang mga matay nagsisimula ng mangilid ang luha. Natigilan si Victor. Hinigpitan niya ang hawak sa balikat ni Clara. Ito na ang sandaling kinatatakutan niya. Ang unti-unting pagbuo ng basag na salamin ng alaala ni Clara. Huwag mo munang pilitin, Clara. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Sabi ni Victor, bago dahan-dahang isinandal niya ang ulo ni Clara sa kanyang balikat. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa gitna ng payapang dagat, alam ni Victor na ang bawat segundong lumilipas ay mas inilalapit sila sa katotohanan. At kapag nalaman na ni Clara ang lahat, alam niyang kailangan niyang harapin ang galit ng babaeng tanging minahal niya. Ang babaeng namatay 6 na taon nang nakakaraan sa paningin ng mundo, pero buhay na buhay sa kanyang piling bilang isang yaya. Lumipas ang mga linggo at unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng mansyon. Hindi na kailangan magsuot ni Clara ng armor tuwing lalabas ng kwarto dahil ang mga bata, na dati tila mga kuting na may pangil, naging masunuri na sa kanya. Pero ang tunay na hamon para kay Clara, hindi ang 4 na bata, kundi ang kanilang ama. Isang maulan na gabi, habang mahimbing na natutulog ang mga bata, nagtungo si Clara sa kusina para magtimpla ng gatas. Doon, nadatnan niya si Victor. Nakasuot lang ito ng manipis na gray na t-shirt, na hapit sa kanyang dibdib at jogging pants. Nakasandal ito sa island counter. May hawak na baso ng alak at tila malalim ang iniisip. Di ka rin ba dinadalaw ng antok? Boses ni Victor, na tila humahaplos sa pandinig ni Clara. Opo sir. Medyo maingay po kasi yung ulan. Kinakabahang sagot ni Clara habang dahan-dahang lumalapit sa stove. Victor, pagtatama nito, sabay tingin ng diretso sa kanya. Ilan pang linggo bago mo malimutang amo mo ako at maalalang tao rin ako, Clara. Mahirap po kasi makalimutan na bilyonaryo kayo, Sir Victor. Okay, Victor. Naramdaman ni Clara ang paglapit ni Victor sa kanyang likuran. Hindi ito huminto hanggang sa maramdaman ni Clara ang init na nagbumula sa katawan nito. Akala ni Clara lalampas ito, pero huminto si Victor sa mismong likod niya. Inabot ang isang tasa sa taas ng cupboard na hindi niya maabot. Dahil sa lapit nito, parang nakulong si Clara sa pagitan ng counter at namatikas na katawan ni Victor. Naaamoy niya ang bango nito. Pinaghalong ulan, peppermint,
at ang natural na amoy ng balat nito na tila ba matagal niya ng kabisado. Ito ba ang hinahanap mo? Bulong ni Victor sa mismong tenga niya. Hindi makagalaw si Clara. Ang kanyang puso ay parang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Salamat. Dahan-dahang humarap si Clara. Doon niya napagtanto na maling desisyon yun. Sa sobrang lapit ng kanilang mga muka, nakita niya ang bawat kislap sa mga mata ng lalaki. Ang lungkot, ang pagnanasa, at ang isang bagay na hindi niya mapangalanan. Ibinaba ni Victor ang tasa sa counter, pero hindi siya lumayo. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Inaasahan ni Clara na iiwas siya. Pero tila ba may sariling isip ang kanyang katawan at hinayaan lang niyang haplosin ni Victor ang kanyang pisngi. Minsan, kapag tinitingnan kita, pakiramdam ko na nanaginip lang ako. Mahinang sabi ni Victor. Ang kanyang hinlalaki ay dahan-dahang gumalaw sa ibabang labi ni Clara. Na baka sa isang kisap mata, mawala na naman ang babae. Yun ang nasa isip ni Victor. Hindi ako aalis. Kusa na lang na lumabas sa mga salitang yon sa bibig ni Clara. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang kumpiyansa, pero ramdam niya ang bigat ng katotohanan sa bawat pantig. Isang matamis at mapanuksong ngisi ang binigay ni Victor sa kanya. Inilapit niya ang muka at ang dulo ng kanilang ilong ay nagkadikit na. Sigurado ka? Sigurado ako, Victor. Dahang-dahang idinampi ni Victor ang labi sa noo ni Clara. Matagal, puno ng pagmamahal, bago ito bumaba sa dulo ng kanyang ilong. Ang bawat haplos ay tila nagbubukas ng saradong pinto sa isipan ni Clara. Pakiramdam niya lumulutang siya sa isang pamilyar na karagatan. Pero bago pa man magpatuloy ang halik sa kanilang labi, isang mahinang kalampag ang narinig nila mula sa labas ng kusina. Ouch, Tyrone, wag mo ko itulak! Pabulong na sigaw ni Sam. Mabilis silang naglayo sa isa't isa. Nakita nila ang apat na ulo na nakadungaw sa may pinto ng kusina. Ang apat na bata na dapat natutulog na. Kasalukuyang nag-iispiya sa kanila. Anong ginagawa niyo dito? Seryosong tanong ni Victor, bagaman may bahid ng pagkapahiya sa kanya muka. Nauuhaw po si Uno. Mabilis na palusot ni Rico. Habang hila-hila ang bunsong kapatid, nakasalukuyang kinukuskos sa mga mata. Natawa ng mahina si Clara, para mawala ang tensyon. Halika rito, gagawan ko kayo ng mainit na gatas. Habang abala si Clara sa mga bata, hindi niya napansin na nakasandal si Victor sa pader. Nakangiti habang nakamasid sa kanya. Doon sa gitna ng simpleng eksenang iyon, naramdaman ni Clara ang isang matinding spark. Isang uri ng pag-ibig na hindi kailangan ng marangyang salita. Kinabukasan, isang insidente ang muling sumubok sa kanila. Habang naglalaro ang mga bata sa bakuran, isang ligaw na aso ang nakapasok sa gate dahil sa pagkakamali ng isa sa mga delivery man. Ang aso ay mukhang agresibo at nagsimulang kumahol kina Uno. Napatigil ang lahat. Ang mga bodyguard ay malayo pa. Uno, huwag kang gagalaw! Sigaw ni Rico. Nang susugod na ang aso, mabilis na kumilos si Clara. Hindi siya sumigaw. Sa halip tumakbo siya ng mabilis at humarang sa gitna ng mga bata at ng aso. Gamit ang isang pamilyar na commanding posture, tinaas ni Clara ang kanyang kamay at naglabas na isang matalas na sipol na tila ba may sinusunod na teknik. Napatigil ang aso, tumingala ito kay Clara. Tila ba naramdaman nito ang otoridad sa tindig ng babae. Dahan-dahang lumapit si Clara. Hinawakan ang kwelyo ng aso ng walang takot. Mahinahong iginiya ito palabas ng gate. Lahat ay tahimik, maging si Victor, nakararating lang mula sa study room. Napatigil sa veranda. Nakita niya ang lahat. Ang bilis ni Clara, ang tapang nito, at ang paraan ng paggalaw nito na tila ba sanay na sanay sa panganib. Pagbalik ni Clara, agad siyang sinalubong ni Sam at Tyrone at niyakap sa bewang. Miss Clara, ang galing mo, para kang superhero!
Lumapit si Victor sa kanya. Kinuha nito ang kanyang kamay at tinignan kung may kagat ba siya. You're crazy. Pwede ka masaktan. Hindi ko po alam eh. Gusto na lang gumalaw yung katawan ko. Sagot niya na hinihingal pa rin. Tinitigan siya ni Victor ng matagal. Hinawakan niya ang mukha ni Clara sa harap ng mga bata at ng mga tauhan niya. Sa pagkakataong ito wala siyang pakialam kung sino ang nakakakita. Iniyuko niya ang ulo at hinalikan sa pisngi si Clara, malapit sa tenga. Salamat. Bulong ni Victor. Salamat sa pagiging tagapagligtas namin muli. Ang salitang muli, tumatak sa isip ni Clara. Habang nakayakap ang mga bata sa kanya at hawak ni Victor ang kanyang kamay, naramdaman niya ang isang matinding kilig na may kasamang kaba. Alam niyang may kung anong mahikas sa pagitan nila. At kahit hindi pa buo ang kanyang alaala, sapat na ang init ng kamay ni Victor para sabihin sa kanya na nasa tamang piling siya. Isang linggo matapos ang insidente sa backyard, tila may nagbago sa hangin sa loob ng mansyon. Hindi na ito ang malamig at formal na tahanan. Mainit na itong hatid ng mga nakatagong sulyap at mga ngiting hindi maipaliwanag. Isang gabi, matapos mapatulog ni Clara ang mga bata, inimbitahan siya ni Victor sa roof deck ng mansyon. Pag-akyat ni Clara, nadatnan niya si Victor na nakatayo sa tabi ng railings, nakatanaw sa malayo. May 2 baso ng juice sa maliit na table at ilang paborito niyang kakainin. Ba't niya pa ako pinatawag? Bumuntong hininga si Victor at tumingin sa kanya. Sir, bakit niyo ho ako pinatawag? Pag-uulit niya. Clara, ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na Victor na lang? Sir, kasi hindi po tama eh. Yaya lang ako ng mga bata. Empleyado lang ako dito. At kayo si Victor Montenegro. Ang layo po ng agwat natin. Humakbang si Victor palapit sa kanya dahilan para mapaatras si Clara hanggang sa sumandalang kanyang likod sa pader. Inilagay ni Victor ang kanyang mga kamay sa may kabilang gilid ni Clara. Kinukulong siya sa kanyang presensya. Yun ba ang iniisip mo? Na dahil yaya ka wala akong karapatang humanga sa'yo? Hindi lang po paghanga ang nakikita ko sa mga mata niyo, sir. At natatakot ho ako. Pag-amin ni Clara, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. Imposibleng magkagusto ang isang tulad niyo sa isang tulad ko na wala nga maalala tungkol sa sarili. Baka nalilito lang kayo dahil ako ang kasama ng mga bata. Tinitigan siya ni Victor ng matagal. Ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan. Nalilito? Clara, sa loob ng 6 na taon, maraming babaeng dumaan sa harap ko na may matatayog na titulo at kayamanan. Pero wala sa kanila nakagawa ng ginawa mo. Ang buhayin ng puso ko na matagal nang naging bato. Dahan-dahang hinawakan ni Victor ang kamay ni Clara. Inilapat ito sa kanyang dibdib. Nararamdaman mo ba to? Hindi ito tumitibok para sa isang yaya. Tumitibok ito para sa babaeng nagligtas sa mga anak ko, sa babaeng nagtiyaga sa kakulitan nila, at sa babaeng kahit hindi niya alam kung sino siya, nagpakita pa rin sa akin ng tunay na katapangan. Napatingin si Clara sa kanilang mga kamay. Pero Victor, paano kung bukas makalawa magising ako at iba na pala yung gusto ko? O paano kung di pala ako karapat-dapat sa pagmamahal mo? Hayaan mo ako magpatunay niyan sa'yo araw-araw hanggang maniwala ka sa akin. Inilapit ni Victor ang kanyang muka. Sa pagkakataong ito hindi umiwas si Clara. Pinikit niya ang mga mata at hinayaan ang puso na magdikta sa susunod pang mangyayari. Dahan-dahang idinampi ni Victor ang labis sa noo ni Clara, pababa sa pisngi, hanggang sa marating ang kanyang labi. Ang halik na yon, hindi marahas. Ito ay puno ng pag-iingat. Tila ba'y pinaparating ni Victor ang lahat ng mga salitang hindi niya masabi. Sa bawat dampi, naramdaman ni Clara ang pagsuko ng kanyang takot. Nawala ang imahe ng pagiging yaya at amo sa pagitan nilang dalawa. Nang maghiwalay sila, nakangiti si Victor habang hinahaplos ang pisngi ni Clara. Mula ngayon wala nang sir. Wala nang alinlangan, tayo na Clara. Kahit anong mangyari, hindi ko bibitawan ang kamay mo. Napangiti si Clara.
Ang unang tunay ng ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Sige na nga, Victor. Pagbaba nila sa sala, akala nila tahimik ang mansyon. Pero laking gulat nila na makita ang 4 na bata na nakadungaw sa likod ng malaking sofa. Bawat isa may hawak na baso ng tubig bilang disguise. O ba't gising pa kayo? Tanong ni Victor at pilit tinatago ang kaba, pero hindi tinatanggal ang pagkakahawak sa kamay ni Clara. Hindi makasagot si Sam. Lumabas si Rico mula sa pinagtataguan at lumapit sa kanila. Tinignan niya ang magkahawak na kamay ng kanyang ama at ng kanilang yaya. Ibig sabihin ba niyan, Papa, girlfriend mo na si Miss Clara? Tumayo si Victor ng tuwid. Hinarap ang kanyang mga anak. Oo, Rico. At gusto ko maging mabait kayo sa kanya hindi bilang yaya nyo, kundi bilang babaeng mahal ng papa nyo. Nanahimik ang 4 ng ilang segundo. Biglang tumakbo si Uno at yumakap sa binti ni Clara. Yay! Ibig sabihin di na siya aalis, magiging mommy na natin siya! Nagsisunuran ng 3 at dinagsa sila ng yakap. Sa gitna ng tawanan at mga batang naglulundagan sa tuwa, naramdaman ni Clara ang isang uri ng kaligayahan na hindi niya akalaing posible. Nakita niya ang tingin ni Victor sa kanya, puno ng pangako at pag-asa. Walang mga lihim na nabanggit, walang mga aksidenteng pinag-usapan. Sa gabing yon, ang tanging mahalaga ay ang bagong simula ng pamilyang binuo ng pag-ibig, hindi lang ng katungkulan. Nagsimula ang unang buwan ng kanilang relasyon sa mga maliliit na pagbabago sa loob ng mansyon. Isang umaga, habang nagtitimpla ng kape si Clara, naramdaman niya ang bisig ni Victor na pumalibot sa kanyang bewang mula likuran. Masyado ka namang seryoso dito. Bulong ni Victor at ang hiningay mainit sa liig ni Clara. Natawa ng mahina si Clara at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Victor, baka makita tayo ng mga bata o ni Manang. Hayaan mo sila. Alam naman nila mahal kita. Siya nga pala, ihanda mo ang mga bata. Pupunta tayo ng Tanay ngayong weekend. Gusto ko ng hangin na walang halong usok ng syudad. Ang biyahe patungong Tanay na puno ng tawanan. Habang binabaybay nila ang palikulikong daan, abala ang mga bata sa pagtanaw sa mga bundok. Miss Clara, tignan mo may mga baka! Sigaw ni Uno habang nakaturo sa labas ng bintana. Oo, Uno. Marami rin tayo makikitang manok doon. Nilingon siya ni Victor habang nagmamaneho. Excited ka rin ba? Siyempre! Pero mas excited ako makita kang magkabol ng mga bata sa damuhan. Pagdating sa farm, hindi nga nagkamali si Clara. Halos 2 linggo silang namalagi doon. Isang hapon habang nakaupo sila sa ilalim ng punong mangga, pinagmamasdan nila ang 4 na bata na naglalaro ng taya-tayaan. Sana ganito na lang tayo palagi, no? Walang iniisip na kahit anong panganib. Gagawa ako ng paraan para maging ganito tayo lagi. Lumipas sa mga linggo. Unti-unting lumamig ang panahon. Ang init ng Tanay ay napalitan ng ginaw ng bagyo nang magpasya si Victor na doon muna sila magbakasyon para sa 3 buwan nila. Habang naglalakad sa Session Road, suot ni Clara ang isang makapal na beige coat na binili para sa kanya ni Victor. Bigat naman itong suot ko, Victor. Parang di ako makagalaw ng maayos. Mas mabuti na yan kaysa magkasakit ka. Dito ka lang sa tabi ko para mainitan ka. Inakbayan niya si Clara at hinila ito palapit. Sus, diskarte mo rin eh. Huminto sila sa isang maliit na stall ng strawberry taho. Habang kumakain, napansin ni Clara ang isang grupo ng mga lalaking tila sumusunod sa kanila mula pa kanina. Ang kanyang katawan ay biglang nanigas. Ang kanyang mga matay naging alerto. Tinitignan ng bawat posibleng labasan. Clara, may problema ba? Tanong ni Victor. Napansin ang biglang pagbabago ng mood ng kasintahan. May nakamasid sa atin, Victor, wag kang lilingon. Pabulong na sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay biglang naging malamig at direkta. Sa halip na matakot, hinawakan ni Victor ang kamay niya ng mas mahigpit. Huwag mo intindihin yan. Nandito ang mga tauhan ko sa paligid, mag-focus ka lang sa akin. Pagbalik nila sa Maynila, ang 3 buwan ay naging mas malalim na pagmamahalan.
Isang gabi habang nag-aayos sila ng mga gamit sa library, aksidenteng naitulak ni Clara ang isang stack ng mga lumang dokumento sa ilalim ng desk ni Victor. Pagyuko niya para pulutin ang mga ito, isang peraso ng papel ang nakakuha ng kanyang atensyon. Hindi ito basta papel. Isa ito medical record na may litrato niya nung mas bata pa siya. Anong ginagawa nito dito? Binasa niya ang nakasulat. Patient name, classified, condition, induced amnesia, guardian, Victor Montenegro. Clara, ba't nasa sahig ka? Nagulat si Clara at mabilis na tinago ang papel sa loob ng kanyang damit bago tumayo. May nalaglag lang na ballpen, Victor. Lumapit si Victor sa kanya at hinawakan siya sa bewang. Ang dumi na ng damit mo, magpahinga ka na, ako nang tatapos dito. Hinalikan ni Victor ang kanyang noo. Pero sa pagkakataong ito, hindi maramdaman ni Clara ang kilig na dating nararamdaman niya. Ang tanging kanyang nadarama ay ang bigat ng papel na nakatago sa kanyang dibdib. Mahal kita, Clara. Sabi ni Victor habang nakatitig sa kanyang mga mata. Mahal din kita. Sagot ni Clara pero ang kanyang isip ay lumilipad na sa mga katanungang wala pang kasagutan. Ika-4 na buwan ang kanilang relasyon. Ang mansyon ay balot ng selebrasyon dahil kaarawan ng 4 na bata. Sabay-sabay ang birthday ng 4. Isang malaking garden party ang inihanda ni Victor. Pero sa gitna ng saya may kakaibang bigat sa dibdib ni Clara. Clara, ayos ka lang. Kanina ka patulala dyan sa cake. Una ni Victor habang inaabotan siya ng baso ng juice. Napangiti si Clara ng pilit. Ayos lang, Victor. May mga imahe lang na sumasagi sa isip ko. Parang nakita ko ng mga batang ganito rin na ayos. Pero mga sanggol pa sila nun. Napatigil si Victor sa pag-inom. Ang kanyang pangay bahagyang tumigas bago siya mabilis nang umiti. Siguro dahil sa dalas nating magtingin ng baby pictures nila nung mga nakaraang buwan. Siguro nga. Bulong ni Clara pero hindi siya kumbinsido. Pagkatapos ng party, abala ang mga bata sa pagbubukas ng mga regalo. Pumasok si Clara sa study room ni Victor para kunin ang naiwang kamera. Doon, nakita niya hindi nakalak ang isang maliit na drawer sa gilid ng mesa. Ang drawer na laging binabantayan ni Victor. Tila may sariling isip ang kanyang kamay at dahan-dahan itong binuksan. Sa loob nito may isang lumang envelope na kulay kape. Walang label, tanging isang petsa lang. June 14, 2020. Binuksan ni Clara ang envelope. Ang unang lumabas ay isang birth certificate. 4 na birth certificates. Rico, Sam, Tyron, Uno. Pero nang tignan niya ang pangalan ng ina, hindi classified o NA ang nakasulat. Ang pangalang nakasulat sa lahat ng 4 na dokumento, Clara Rivera. Nabitawan ni Clara ang mga papel. Nanlamig ang kanyang buong katawan, kasabay na isang matinding pagsabog ng sakit sa kanyang ulo. At dumaan ang alaala ng nakaraan. Maulan. Isang mabilis na sasakyan. 4 na sanggol na umiiyak sa backseat. Isang lalaking sumisigaw ng, Clara, kapit lang! Isang malakas na banggaan. At ang huling nakita niya ay ang kanyang sariling mga kamay na pilit inaabot ang mga sanggol habang balot siya ng apoy at dugo. Clara? Mabilis na lumingon si Clara. Nakatayo si Victor sa pinto, putlang-putla habang nakatingin sa mga papel na nakakalat sa sahig. Anong ibig sabihin nito, Victor? Bakit pangalan ko nakasulat dito bilang nanay nila? Bakit sinabi mong yaya lang ako? Clara, makinig ka muna. Habang si Victor ay papalapit, umuurong si Clara. Anak ko sila? Anak ko ang 4 na batang yun, Victor? 4 na buwan ako nagdurusa sa pag-aakalang wala akong pamilya. 4 na buwan kong tinitignan ng mga batang yan bilang amo pero mga anak ko pala sila? Para sa kaligtasan niyo yun. Buliyaw ni Victor. Ang kanyang mga matay nagsisimula na ring mamasa.
Nung gabing mangyari ang aksidente, akala ng lahat patay ka na. Ang mga taong nagtangka sa buhay natin, iniisip nilang wala ka na. Kung sinabi ko agad ang totoo nung bumalik ang alaala mo bilang Clara, baka muli ka nilang balikan. Kaya mas pinili mo maging yaya na lang ako sa sarili kong mga anak? Hinayaan mong tawagin nila ako Miss Clara habang ang puso ko durog na durog dahil hindi ko sila maalala? Victor! Asawa mo ko. Paano mo natiis na tignan ako araw-araw na parang estranghero? Sa gitna ng kanilang sigawan, bukas ang pinto. Nakatayo roon ang 4 na bata. Hawak ang kani-kanilang bagong laruan. Tahimik sila at ang mga matay palipat-lipat sa umiiyak na si Clara at sa galit na si Victor. Miss Clara, ba't ko umiiyak? Tanong ni Uno, ang bunsong laging nakadikit sa kanya. Lumuhod si Clara sa harap ng 4 na bata. Hinawakan niya ang mukha nito. Isa-isa, ang lukso ng dugo na naramdaman niya noon tuluyan ng sumabog. Hindi ako si Miss Clara. Ako ang mami niyo. Ako ang mami niyo na nawala pero nandito na ako. Natahimik ang buong silid. Si Rico ang pinakamatanda, ang unang lumapit. Ang kanyang mga matay puno ng pag-unawa na hindi pang bata. Kaya po ba papareho tayo ng amoy ng buhok? Kaya po ba alam niyo yung kanta ni Papa? Yumakap ang 4 na bata kay Clara. Isang mahigpit at matagal na yakap na 6 na taon nilang hinintay. Si Victor ay nanatiling nakatayo sa gilid, durog ang puso, habang pinapanood ang pamilyang matagal niyang pilit pinoprotektahan sa maling paraan. Tumingala si Clara kay Victor. Mula sa pagkakayakap sa mga bata, ang kanyang mga matay hindi na lang puno ng pag-ibig. Meron na itong halo ng galit at paniningil. Di ko alam kung kaya kong patawarin ka, Victor. Pero mula ngayon wala na magsisinungaling sa akin. Hindi ko nahahayaang may kumuha sa akin mula sa mga anak ko. 1 linggo na ang lumipas, mula nang sumabog ang katotohanan. Pero ang katahimikan sa loob ng mansyon, mas nakabibingi kesa sa kahit anong sigawan. Nanatili si Clara sa bahay. Hindi dahil napatawad niya na si Victor, kundi dahil hindi niya kayang iwan ang 4 na anak na ngayon niya lang muling nayakap bilang tunay na ina ng mga ito. Tuwing susubukan ni Victor na lumapit sa kanya, agad na tumitigas ang anyo ni Clara. Clara, luto na ang paborito mo almusal, pinahanda ako kay Manang. Malumanay na sabi ni Victor habang nakatayo sa pinto ng nursery. Hindi siya nilingon ni Clara. Patuloy lang ito sa pag-aayos ng buhok ni Uno. Salamat, pero busog pa ako. At pakiusap Victor, huwag kang pumasok dito kung wala ang mga bata. Hanggang kailan mo ako itataboy? May hapdi sa boses ni Victor. Gabi-gabi ako humihingi ng tawad sa'yo. Ginawa ko lang ang sa tingin ko'y tama para hindi kayo mamatay. Humarap si Clara. Ang kanyang mga matay nagliliyab sa galit. Ang tingin mong tama ay ang gawin ako estranghero sa sarili kong dugot laman? Pinanood mo ko mangulila sa pagkatao ko habang hawak mo ang susi sa lahat? Ang pagpapatawad, Victor, hindi kinukuha sa 1 linggong pagsuyo. Ninakawan mo ko ng 6 na taon. 6 na taon! Ang tensyon sa pagitan nila ay naputol nang biglang tumunog ang emergency silent alarm ng mansyon. Ang mga security monitor sa hallway biglang nag-red. Nandito sila. Clara, dalhin mo ang mga bata sa safe room ngayon din. Ako ang magbabantay sa kanila. Ikaw ang lumabas. At harapin mo ang multo mo. Sa labas ng mansyon, mabilis na nakapasok ang isang grupo ng mga armadong lalaki. Ang utak ng lahat ay si Donato. Ang dating kasosyo ng pamilya Rivera na siyang nag-utos na pasabugin ang sasakyan nila 6 na taon na ang nakararaan. Akala ni Donato mahina pa rin si Clara, pero nagkakamali siya. Habang kinakalaban ng mga tauhan ni Victor ang mga pumasok sa garden, may 2 lalaking nakalusot sa itaas. Pagpasok nila sa silid ni Uno, hindi si Victor ang bumungad sa kanila. Si Clara. Gamit ang isang mabigat na metal vase, tinamaan ni Clara ang unang lalaki sa sentido. At sa isang mabilis sa pag-ikot, sinipa niya ang baril ng ikalawa at binalian ito ng braso bago pa man ito makapitik ng gatilyo.
Ang kanyang bawat galaw ay puno ng puot. Puot para sa 6 na taong nawala sa kanya. Sino nagpadala sa inyo? Sigaw ni Clara habang dinidiin ang tuhod sa leeg ng lalaki. Si Donato. Sa ibaba, napalilibutan na ni Victor at ng mga pulis si Donato. Hindi na nakatakas ang matanda. Habang nilalagyan ng posa si Donato, lumabas si Clara mula sa mansyon. Hawak-hawak ang 2 lalaking tinalo niya sa itaas. 6 na taon ka nagtago, Donato. Dahil sa'yo nakalimutan ko ang mga anak ko. Dahil sa'yo nagkagulo ang buhay namin. Clara, ayos ka lang? Susubukan sana siyang hawakan ni Victor pero umiwas siya. Tumingin si Clara kay Donato na ngayon. Sinasakay sa mobile. Siguraduhin niyo lang na mabubulok yan sa kulungan. Dahil kung hindi ako mismo tatapos sa kanya. Nang tuluyan ng madala ang mga kriminal, hinarap ni Victor si Clara sa ilalim ng mga asul at pulang ilaw ng pulisya. Tapos na sila, Clara. Wala namang gugulo sa atin. Pwede na tayong bumalik sa dati. Please, patawarin mo na ako. Handa akong gawin ang lahat para maibalik ang tiwala mo. Tiningnan siya ni Clara ng matagal. Kahit ligtas na sila, ang lamat sa kanyang puso ay naroon pa rin. Makukulong sila, Victor. Yan ang katarungang kailangan ko sa labas. Pero ang katarungan sa loob ng mansyong ito, mahabang panahon pa ang kailangan ko para makalimutan na naging bilanggo ako sa sarili kong buhay dahil sa'yo. Tumalikod si Clara at pumasok sa loob para puntahan ng mga anak. Iniwang nakaluhod si Victor sa gitna ng daan. Ang kaaway ay nasa kulungan na, pero ang laban para sa kanilang pamilya, bago pa lamang magsisimula. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Clara, habang tinititigan ng mga papeles na nakalatag sa harap. Hindi birth certificate ng pagiging asawa ang nakita niya, kundi isang employment contract at special power of attorney. Dahan-dahang pumasok si Victor sa silid. Bitbit ang isang lumang box. Sa pagkakataong ito, hindi na siya lumuhod bilang asawa, kundi tumayo siya ng may respeto bilang isang tauhan. Hindi mo ako asawa, Victor. Mahinang sabi ni Clara. Ang boses ay puno ng pagkalito. Ikaw ang kanang kamay ng tatay ko. Ikaw ang inatasan niya magbantay sa akin at sa mga anak ko matapos silang mamatay sa ambush na yun. Opo, Ma'am Clara. Ako ang bodyguard niyo. Ako ang inatasan ng yumaong Don Rivera na protektahan ang huling tagapagmana ng pamilya, kayo at ang 4 na batang ito. Pero bakit hinayaan mo maniwala ako na may tayo? Ba't mo hinayaang mahulog ang loob ko sa iyo nito mga nakaraang buwan? Galit na tanong ni Clara. Dahil yun lang ang tanging paraan para manatili kayo ligtas sa loob ng mansyong ito nang hindi nagtatanong ang mga bata. Pero ang nararamdaman ko, Clara, hindi yun kasama sa trabaho. Mahal kita, pero alam ko ang lugar ko. Isa lang akong tauhan. Tumayo si Clara at lumapit kay Victor. Ang galit niya ay nahaluan ng matinding emosyon. 6 na taon itong nagpanggap na ama ng mga bata. 6 na taong naglingkod ng walang kapalit. At 6 na taon itong nagtiis na makita siyang walang alaala. Ibig sabihin, ang pag-aalaga mo sa mga bata, ang pagprotekta sa akin, lahat yun dahil sa utos ng tatay ko? Sa simula, opo. Pero kalauna naging buhay ko na kayo. Ang 4 na batang yan, tinuring ko na rin silang akin. Dahil yun ang tanging paraan para mabigyan ko sila ng amang hindi nila nakilala. Hindi nakapagsalita si Clara. Tiningnan niya ang labas ng bintana kung saan naglalaro ang 4 na bata. Para sa kanila, si Victor ang kanilang ama at ang superhero nila. Ninakawan mo ako ng katotohanan, Victor. Pero binigay mo sa akin na isang buhay na hindi ko akalaing posible. Binigay mo sa mga anak ko ang amang handang mamatay para sa kanila. Lumipas sa mga araw, nanatiling mailap si Clara, pero hindi na siya umiiwas. Isang hapon habang nag-aayos si Victor ng mga gamit para lumipat na sa staff house, bilang pagrespeto sa revelasyon, hinaarang siya ni Clara sa pinto. Saan ka pupunta? Tapos na ang banta ni Donato, Ma'am Clara. Ligtas na kayo. Ibibigay ko na sa inyo ang kontrol sa kumpanya ng pamilya niyo. Mananatila ako bilang head of security niyo kung papayagan niyo. Sinabi ko bang mamang itawag mo sa akin? Pero hindi mo ako asawa. Isa lamang akong tauhan. 6 na taon ka naging haligi ng tahanang ito, Victor.
6 na taon mong minahal ang mga anak ko ng higit pa sa tungkulin mo. Ayoko ng bodyguard, ayoko ng kanang kamay. Hinawakan ni Clara ang kwelyo ng polo ni Victor at hinila ito palapit. Gusto ko ng lalaking naniwala sa akin nung wala akong maalala. Gusto ko ng lalaking minahal ko. Hindi dahil sa titulo, kundi dahil sa puso niya. Clara, Wala akong pakialam kung ano nakasulat sa kontrata ng tatay ko. Sa bahay na ito, ikaw ang asawa ko. At ikaw ang tatay ng mga anak ko, maliwanag? Aniya at hinalikan si Victor. Naiyak ang lalaki at niyakap ng mahigpit si Clara. Ang forgotten legacy. Hindi na lang tungkol sa yaman ng mga Rivera. Ito'y tungkol sa katapatan ng isang lalaking naging higit pa sa kanyang katungkulan. Dumating ang 4 na bata at nakita silang magkayakap. Papa, di ka na aalis? hindi na Uno. Hinding-hindi na. 6 na buwan na nakalipas, ang mansyon ng mga Montenegro ay muling binalot ng puting rosas pero sa pagkakataong ito, hindi para sa isang pagtatago. Isang altar na itinayo sa gitna ng garden, nakaharap sa dapit hapon. Naglalakad si Clara sa pasilyo ng damuhan, suot ang isang simpleng lace wedding gown. Sa kanyang tabi ang 4 na batang lalaki. Sila ang nagatid sa kanilang ina patungo sa lalaki na gintay sa kanya sa loob ng 6 na taon. Nakatayo si Victor sa dulo, hindi na bilang isang kanang kamay o bodyguard, kundi bilang isang lalaking handang ibigay ang kanyang pangalan at buhay. Habang papalapit si Clara, hindi napigilan ni Victor ang pagpatak ng kanyang luha. Sa harap ng Diyos at ang ating mga anak, pinapangako ko sa tatay mo na babantayan kita. Pero ngayong araw mas ipapangako ko sa'yo na ako ang magiging sandigan mo, ang iyong tahanan, at ang lalaking mamahalin ka hanggang sa huling pintig ng puso ko. Hindi na dahil sa tungkulin kundi dahil ikaw ang aking buhay, Clara. Sa gitna ng palakpakan ng mga malalapit na kaibigan at tauhan, silyado na ang kanilang sumpaan dahil sa matamis na halik na pinagsaluhan. Makalipas ang 5 taon sa isang malawak na dalampasigan sa Palawan, ang sikat ng araw ay banayad na humahalik sa tubig. Isang modernong beach house ang nakatayo roon, ang bagong tahanan ng pamilya Rivera Montenegro, malayo sa ingay at panganib ng syudad. Uno, huwag kang lalayo sa kuya mo, sigaw ni Clara mula sa veranda. Si Rico lumalaki na at matikas at kamukhang kamukha ng kanyang lolo. Sina Sam at Tyron, mga binatilo na ring mahilig sa surfing. Habang ang bunsong si Uno, nananatiling makulit at malambing sa kanyang mommy. Naramdaman ni Clara ang isang pamilyar na yakap sa likuran. Pinatong ni Victor ang baba nito sa kanyang balikat. Masyado ka nag-aalala, Clara. Malalaki na sila. Kahit maging 30 years old na yung mga yan, ako pa rin ang protector nila, no? Balita ko may bagong kaso ang security firm natin sa Manila. Gusto mo bang bumalik sa pagiging agency? Para sa isang linggo? Mas gusto ko ang posisyon ko ngayon, Victor. Mas mahirap itong trabaho ko dito. Ano yun? Ang maging asawa mo at nanay ng 4 na batang makukulit. Tumingin sila sa mga anak na nagtatakbuhan sa tabing dagat. Ang lahat ng sakit, ang amnesia, mga kasinungalingan at madugong nakaraan, naging mga bahagi na lamang ng isang kwentong nagpatatag sa kanila. Ang tagpuan nila ay hindi na tungkol sa nakaraang kailangang balikan, kundi tungkol sa kinabukasang kanilang binuo. Dahil sa dulo ng lahat, natutunan ni Clara na hindi kailangan ng buong alaala para malaman kung sinong tunay mong mahal. Ang puso may sariling memorya na hinding-hindi nakakalimot. Habang lumulubog ang araw, nanatiling magkayakap ang dalawa. Ang dating agent na naging nani at ang dating bodyguard na naging haligi ng tahanan. The End.